My name is Harry Tambodko. We're back. The topic is distressed in Taguig. Now, I normally do a political show, and it sounds, if you've been watching the first half, it sounds like a public service. Actually, it is. It's both. But you see, the issue of distressed in Taguig seems to be all political. Now, what is it about politics that actually puts the people down? Politics is addition. Politics is all about the mandate given in an election. We vote people to help us, to help deliver the services government is due. Government is not there to make money out of the people. However, it derives taxes and monies out of the people to deliver services. Now, you have the gangplank from the national government going to the Capitolio, going down to the barangay system. This system is how we deliver the services to the people. If the services are not delivered, what happens? There is an excess. Obviously, there will be savings. Now, it is illegal to withhold specific budgets or appropriations. In this case, the barangay chair, the barangay seats, and the barangays are complaining, especially in Taguig. Now, we have 27 in Taguig for the total of the whole city, and 10 of them have not received specific budgets. They're complaining, they're reaching out, and they're hoping that this TV show will help them, because no one wanted to put them in front of the television to give their messages. In the second half, we've got Felizardo Calma, the barangay administrator for South Signal, Taguig City, at the very end. And then we have Miss Mirna de la Peña, barangay captain, Upper Bikutan, Taguig. Magandang gabi po sa inyong. Okay, muna na po tayo sa inyo, barangay chairwoman. Ano issue sa inyo? Ganon din? Ganon din po, sir. Hindi din po kami binibigyan ng aming share. Pero ng tamang RPT. kulay mo eh, no? Ayaw ko rin bigyan, ano? Di ba pula rin yung Cayetano color? Hindi po. Ay, hindi ba? Uniform po kasi namin to sa barangay. Uniform. Tuwing Lunes po. Opo. Ba, may color coding kayo, Opo. Sige, sige. So, naging issue sa inyo, ganun din. Ganon din. So, anong ginagawa niyo? How did you survive the last 2 years and a half? May ira po kami na yung itong taon po na to, ang ira po namin ay kinat. Almost half ng ira kinat po sa amin ngayon. Di ipit na ipit ang services niyo. Opo, So, ganun ipit na din, ipit. galit din yung mga taong bayan sa inyo. Opo, yung mga galit tao na galit po ang mga taong bayan. Sinasabi, kinikwento niyo naman. Opo, pag sa flag ceremony, pinapaliwanag ko, barangay assembly, pinapaliwanag ko po sa kanila kung anong ginagawa ngayon ng present administration. Ba't di nila sugurin ng Kapitolyo? Sabihin nila doon. Opo, marami na pong nagsasabi na bakit hindi tayo magra-rally cap. O, ayun. Anong sinagot mo Opo. doon? Hayaan nyo na. Darating din, malapit na. 2 buwan na lang, tapos na. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Yan ang magandang banta. Sigurado ka ba yung barangay mo, hindi bobotohin ulit si Mrs. Cayetano? Opo. Hindi, mayroon din naman pong kanilang followers, pero marami po sa aming barangay ang galit sa kanila sa ginawa nila ngayon na pang-iipit ng pondo namin. Oh, kasi talagang hindi ma-deliver services nyo. Hindi kayo you cannot operate properly. Kayo rin ba may mga utang na rin kayo just to survive the barangay in the last 2 years and a half, like the first 2 barangay chair? Mayroon na rin po, pero maliit lang naman. Buti naman. City Administrator for Signal, South Signal in Taguig. May North Signal naman. Meron po. Pero ang South na ipit. Meron po. So identified ka rin kay Tinga. Ang Barangay South Signal po, bagong creation yan ng Opo. 4 na barangay. Central Signal, South Signal, North Signal at Barangay Katuparan. Okay. Ngayon po, siyempre po, dahil po bagong barangay kami, wala ho kaming ira. Naku, mas malala pala sa inyo. Wala po. Kayong gutom talaga. Ayan, gutom. Sa loob ho ng since November 2010 hanggang sa present po, hindi po nakakatanggap ng anumang RPT o budget ang South Signal. How do you operate the barangay? Umaasa na lang po kami sa business permit, barangay clearances, barangay certification. Yan po ang ginagamit namin pang tusto sa kaipangailangan ng barangay. So gutom Kaya po, talaga, hirap. Kaya po ang nangyayari, itong ating peace and order, kahit yung sa health, ay hindi ho na sasaayos, nilalagyan ng Alam mo, sa batas yan, kailangan magbigay ka ng condom sa RH bill, di ba? Totoo Bigay ka ng po eh. condom tsaka pill. Totoo Kaya kung po eh. masakit, pag napilayan, bigyan mo ng condom. Sumakit ang ulo, bigyan mo ng pills, di Yun pa ba? rin.
Na Kaya nga po, nagbibirulan ang ako. dapat po ang talagang ang budget ng barangay sa sa first quarter po ng bawat taon o kaya sa yung pong sunod-sunod, first quarter, second quarter, third quarter, saka fourth quarter. Pagpasok ko ng second quarter, dapat po nabibigay na po ang pondo ng para doon sa third quarter, sa second quarter. Ang health po, in many instances, you cannot say when somebody needs help, di ba, may mga health issue ka, hindi mo pwede sabihin, alam mo, wala tayong pera ngayon. Huwag ka muna magkasakit, bukas ka na magkasakit, susunod na taon pag may budget na. Anong ginagawa mo? May namamatay ba dyan? Ang ginagawa po namin, wala pa po naman. Mayroon po kaming barangay health clinic na inaano po ng City Hall. Kaya po, tinadala po namin doon ang mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Kung magkamisan po, Ina-assist na lang. ma-assist na po sila po. So, Basta po pinapasa ang na lang muna. nangyayari, tungkol sa programa ng nakikialign po naman, yun nga lang po, talagang ayaw bigyan. Yung congressman mo, nakakatulong naman sa inyo. Nakakatulong po naman. Kasi pagka mayroong mga may sakit na lumalapit sa kanila, binibigyan po naman nila. Alam ba ng Alam sinong congressman mo? Congressman Freddy Tinga po. Si Freddy. So si Freddy nakakatulong sa inyo? Mhm. Oh, because identified kayo with him. Opo. So yung budget ni PDAF sa inyo talaga pupunta just to maintain the barangay. Sa ano po ay tungkol nga po nun sa mga indigency, si Congressman Tinga po ang nakakatulong sa mga indigent. Do you have, barangay chairwoman, do you have informal settlers in your area? Wala po. Wala. So, more middle class ka. Hindi naman, halos naman din. Marginalized din. Marginalized. Pero hindi squatter, kumbaga. Opo. Kasi ang lugar naman namin, pare-pareho naman kami niyan, na yan ay proclaimed area. So lahat po, What do you mean by proclaimed area? yan po ay dating pag-aari ng gobyerno. Ah, Nasasako okay. po yan ng Fort Bonifacio. Right. Opo. Mataas na Fort Bonifacio ngayon. Opo. Di ba? Yan na yung global city. Inaward. Inaward. Okay, Opo. sige, Nang sige. panahon po ni Presidente Cory Aquino. Okay. Inaward po yan. So, Pinoy country pala kayo, ah? Opo. Siya naman po talaga ang binoto namin. Okay. Siya po ang pinadala sa amin dati ni Mayor Pasig, FT, Mm. Freddy Tinga. Pinoy po kami. Mm. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ay hindi kami ngayon or hindi ko maintindihan kung bakit si Cayetano ang parang malakas sa kanya ngayon. Baliktad. Nabaliktad. Ano ibig niyo po sabihin malakas sa Opo. kanya? Malakas kay Freddy? Kay Presidente Kay po. Presidente. Yun na ngayon. Oo. So, kung malakas si Cayetano, hindi si Freddy Tinga, hindi yung congressman, ibig sabihin kayang naiipit kasi sa kaguluhan. So, yung kaguluhan pa rin ng Tinga versus Cayetano still exist. Opo. But they're both dynasties. They're both wrong. Correct me if I'm wrong. Di ba? Both families, Tinga as well as Cayetano, they're both dynasties. They've been around a long time. These are monsters that stay there. Correct me if I'm wrong. Di ba? Wala na ba ibang tumatakbo dyan? Wala pa po sa palagay namin. Ba't di kayo tumakbo mag-mayor? At least hindi dinastiya. Hindi po dynasty ang mga Tinga, sir. They're not. Please Kasi- explain. Kasi po, sa katulad ngayon, si Freddy Tinga hindi tumakbo. Yes, he's fit. Opo. Ayaw niya eh. Ayaw niya. Pero Admirable. gustong-gusto ng mga supporter niya, katulad namin, na dapat siya tumakbo, pero nag-giveaway siya, ayaw niya, kasi marami siyang mas importanteng gagawin pa. Kaya, hindi kami pumayag na walang Tinga na tatakbo. So sa inyo rin pala yun. Opo, hindi kami pumayag hanggang sa mag-come up na yung bunso na lang si Rica Tinga ang lalaban dito sa mga Cayetano. Ang Before Cayetano, Freddy, ang Si Freddy ba, ang Tinga ba, before Freddy, sino yung Tinga? The father, no? He was in the judiciary. Opo. Supreme Court judge po yan. Hindi naman political, hindi naman, hindi tumakbo mandato. Si Freddy lang. So, hindi talaga dynasty. Kung Hindi. bababa siya, Wala pa ho. hindi dynasty. Hindi. Sige nga, ano ang Cayetano dynasty? Opo, dalawang senador po, si Senator Alan Peter, si Senator Biro mo. First degree yan, mag-asawa, si Pia. Pia. Tapos ito na nga po, yung asawa ni Senator Alan Alan. na si Cayetano, Lani Cayetano na mayor namin. O, tatlo na sila. Tatlo na, oo. Opo. At ngayon, May isa meron pa. na naman pong gustong tumakbo
na dating, na ngayon ay kapitan ng Global City, yung kapatid nila na si Lino Cayetano. Gusto So rin sila po tumakbo. talaga ang dynasty. Tatakbo po siya as congressman ng 2nd District ng Taguig. Tumatakbong congressman Tatakbo ngayon. siya. Kayo ba, sang-ayon kayo sa dinastiya? Di ho ako sangayon sa dynastiya pagkat napapansin naman po ninyo, pagka nakaupo na talagang kung matatapos ng termino ng ama, papasok ang anak. Matapos ang termino ng anak, papasok ang kapatid. Ito nga ho, nangyayari na. Ba't nananalo itong mga to? Yun na nga ho, maaaring sasabihin natin gumagana na rin ang ang kapangyarihan ng salapi at ng Yung goods mga na rin. lugar nyo ba nabibili? Yung mga constituents nyo? Chairwoman. Sa amin po, sa Upper Bikutan, palagay ko, mayroong konti. Pero hindi ganon. Kasi, yung, The mayroon akong Filipinos mga changing, nalalaman Pag eh. ganon. Opo, mayroon akong nalalaman na, bakit ito dating tinga, bakit ngayon, nasa kabila na? Ang nagsumbong sa akin kasi pinahiram ng 5,000 pang simula sa business. Ganun muna sila. Pahiramin ka ng 5,000, puno. Mm. Yun. Pero iba yun, hindi, that's still okay eh. Pero iba yung, ito 1,000, botohin mo ako. Ito 500, botohin mo ako. Wala namang ganunan sa inyo. Wala pa po kami nalalaman sa ganung bagay. Ay, naku, masaya Dahil naman, malapit ano. na hindi pa po namin batid. Dapat po sa araw na ng halalan, maaaring nagaganap yun. Pero pinagbabawalan nyo kung kaya. Siyempre, bawal po, pinagbabawal naman talaga. Did you go to see Mayor Cayetano on your own? Did you try to talk to her in City Hall? Did you try to go to City Hall? Kausapin ang mga administrator sa City Hall. Sabi, ano ba naman kayo? Kawawa naman kayo. Mas lalo na kayo. Kayo walang-wala ka. Na, how did you survive 2.5 years? Yun na nga ho ang ginawa namin na yung barangay clearances, yung mga Talagang permits, doon sila po- lang. Doon na po kami umaasa. So, gapang ka talaga. Gapang po. Gapang po talaga. You don't Meron even nga get a po- salary. Meron nga po mga pagkakataon ng aming mga staff at empleyado ay yun nung sa aming staff and employee na 16, nabawas ho doon ang 3. At yung sa aming barangay Tanodo, na dating 20, naging 60 na lang. Yun ang plantilla. Yun ang naging nangyari po sa amin. Plantilla po yan. You can have as many as 20. Talaga hindi na kaya. Hindi na kaya ho. Kaya ho, ang nangyayari, dahil ho sa umaasa kami sa barangay permit, business permit, and barangay clearances, ang nangyari po, kada sa isang buwan po, 15 days lang po ang tinatanggap na salaryo ng mga tao. At kaya lang po naman hindi nagsisiwali sa mga yan dahil talagang committed na ho silang magtrabaho para sa barangay. But it's very hard to work when Talaga you're po, not mahirap. getting a wage. Totoo Maski pa po. paano, kailangan mo rin kumain. May pamilya din mga tao na yan. Totoo po. Hindi yun. naman sa kaswapangan. Pero, what is due them, di ba? Kung magsiservisyo sila sa barangay. So, hirap na hirap ang barangay mo. Opo. Pero kayo, pinuntahan nyo, sinubukan nyo, pumunta kayo ng City Hall. Opo. Pumunta rin po kayo. Nag-ano po, amin hong kapitan ay nag-file ho ng complaint eh. Complaint. Ano nangyari ngayon sa Kaya complaint? hinihintay ho ang decision. Sa bahagi po naman namin na sa... 2.5, it's 2.5 years. Ito lang What po naman decision? January. January lang po naman ang... Bakit ang tagal naman? 2 years na. Yan po inantay mo. nakakagulat. Ba't ngayon lang? Kasi po, binibigyan pa po ng pagkakataon rin na maasa po na ibibigay ng aming treasurer ang mga dapat ibigay sa wala akong nangyari. Kung next week, napanood niya ito, pinuntahan ka ngayon, pinunduhan kayo, binalik sa inyo ang mga due sa inyo. Boboto ba kayo ng Cayetano? Hindi ko ibig sabihin ako mo kami nabigyan ng gano'ng mga halaga babaligtad pa ho itong dati ng hawak-hawak ni Congressman Tinga at saka ng mga Tinga. It's very clear you agree with the Tingas, the fifth family Tinga. That's because maayos ang patakaran. Yun lang ang rason doon. Opo, maayos. Opo. Wala nang iba. Wala na. Siya Ano- talaga. Ano pang kinagagalitan mo sa Cayetano administration, Lani Cayetano administration sa Taguig? Ano pa tingin mo mali? Well, at least in your case. Sa akin po, nung In your barangay. sa Upper Yes, yes. Bikutan po, pagkaupo ni Mayor Lani, siguro mga 1 week after, or sabihin natin mga 1 month after, no, bigla po nilang hinila yung aking sasakyan. 2 sasakyan ko kinuha nila. Mukhang ang dami nilang kailangan sasakyan sa City Hall. Kinukuha lahat sa barangay. Go ahead. Opo. And then, Hinila, ha? Opo, hinila lang nila. Tapos,
2011, ano yun, birthday ko, yung aking mga sangguniang kabataan, kagawad, nakiusap sa akin na gamitin yung isang sasakyan kasi pupunta sila sa City Hall. Pinayagan ko po yon, hapon yon. Pagdating doon, tumatawag sila sa akin, Kap, sabi niya gano'n, yung gulong ng sasakyan, tinanggalan ng nasa compound yun ng City Hall. Hangin. Tinanggalan ng hangin. Oo. Ayun ang paraan nila para mabawi ulit yung isa. So, 3 sasakyan ko ang kinuha. 3 na kinuha. Meron natira pa ba? Wala na. Marami naman po kaming sasakyan. Marami naman. Kayo, may sasakyan kayo. Meron po kami sasakyan, yung pong Hindi isa, naman dipadyak. yung isa naagaw po ng, inagaw po ng mga alagad ni Cayetano, ni Mayor Cayetano. Nung Paano- nakaraang taon ho yun. Paano naaagaw ang sasakyan? Ay may pupuntahan po sa munisipyo na nasabat po dito sa may bandahing Petron sa Ususan na ho yun. Ano yun? Palakasan Inagaw na ho. Talagang agaw. Agaw. Akin na yan. Malis ka na dyan. Tumabi ka Yung na. driver, inalis na. Dalawa po sila medyo natakot dahil nga pinagkalipan po sila ng poso. Hindi mo na makuha ngayon. Hindi na po sasakyan. makuha. Nag-file po kami ng reklamo sa anti-carnapping. Hindi po matrace kung nasaan. Saka po ang amin nung... Ay, hindi nyo alam kung kinuha ng... Hindi pero mo alam kung sila po ang kumuha talaga. may saka po- preba kayo. Meron po. Kasi po nagkaroon po yung aming pong driver talagang nagreklamo Katapos po yung aming ambulansya, ang ginagamit namin pang service, ay nag-bag down na rin po. Ba't kalmaan na? Putol na ang itong clutch. For repair na nga po. Kaya bano, umaasa na lang po kami sa motorsiklo na minsan nagbabag daw dahil napaplat. May mga empleyado kami na nag-o-offer na yung kanilang motorcycle ang gamitin sa So yung taong bayan, tumutulong sa taong bayan mismo, hindi makaasa sa gobyerno. hindi na ako makaano. Parang Dahil ganon. Hirap video, talagang hirap. Aming barangay. You are a Yellow Army. You agree with the Yellow Army of Pinoy, di ba? You believed in Cory because she also helped develop your barangay. Have you tried to reach out to the national government? Actually, Nagreklamo. Opo. Okay, Mar Rojas ngayon. Nung September po, 2010, ang iba pong mga barangay captain kasama ko, nagreklamo po kami direkta po sa Office of the President. Okay. Ibinaba po yon kay Secretary Robredo Robredo. noon. Hinarap naman kami ni Sec Robredo, kasama po si FT. Ah. Ngayon, pero hanggang ngayon wala pong nangyari. Nung Akala ko napakagaling ni Robredo. hindi ko po maintindihan. Ngayon po, yung tinatawag po kami ni admin po ng City Hall. Tapos, yung pala makikiusap na kung pwede ay may pipirmahan kami na affidavit of desistance. Nung una, sabi ko, ano yan, admin? Sabi niya, ibibigay namin sa inyo ang inyong RPT. Pirmahan nyo lang ito. Nung una, ayoko po sana, no? Ano yung affidavit na yan? Dala-dala ko nga po yung affidavit of desistance na Affidavit yun. of desistance. Na hindi daw totoong, hindi binibigay ang... Nagkamali lang daw kami mga barangay captain, nagkaroon lang ng parang ganon. Narito Opo. itong affidavit of desistance. Pinapipirma sa inyo. Opo. Pero ayaw mo Yung pirmahan. kopya ko lang po yan. Hindi po, after 3 months siguro, pinirmahan ko rin yun kasi pinirmahan nanghingi mo po rin? ako, nanghingi po kasi ako ng nanghingi ako ng kopya at sabi ko ipabasa ko kay Justice. DOT. Ang sabi ni Justice, wag na Mirna kasi nabasa ko na yan. Makiusap na lang kayo na kung totohanin nila na ibibigay, edi pirmahan mo na. Kopya ko po ito yung hiningi ko sa kanila. Pero pinirmahan mo. Pero miski hindi pa rin binigay. Opo, hindi pa rin binigay. Pagkatapos wala Here's an na. affidavit. Wala pong kasi kopya ko yan. Ah. Ang binalik ko po, iba yung meron ng We'll ask the camera to zoom in. So here is an affidavit. And nangyari, in spite of this document, which is supposed to free them from any liabilities, nangyari, Hindi tuloy po, pa rin. Hindi pa rin po ibinigay yung pangakong share namin ng RPT. At lately lang po, nagninang po ako sa kasal, katabi ko po si Ma'am Balsi. Habang nagmamas, Ma'am Balsi, sabi ko, pwede ba akong magsumbong sa'yo kahit ongoing ang mass? Mabait si Ma'am Balsi, sabi na, okay, short lang. Ma'am Balsi, sabi ko, hindi binibigay ang RPT namin. Hindi nakatulong sa inyo. Sabi niya, sumulat ka.
Doon sa Sumulat ka? simbahan. Sumulat ka, very short, sabi niya gano'n. Sumulat ka agad ako, sabi ko sa staff ko, kuha kay ballpen, papel. Sumulat ako, kanino ko i-address? Sabi ko gano'n. Sabi niya, kay Secretary Marocas, ako magbigay. So gumawa pa ako ng sulat. Wala pa rin nangyari. Wala pa rin po. Okay, we are already at the top of the hour, and I'd like to give you an opportunity, like I did in the first part, to give a very strong, straight message to our viewers. Let's start with you, Miss Mirna de la Peña of Barangay Upper Bikutan. Anong mensahe mo sa mga viewers or kay Tano o sa national government? Ang mensahe ko po kay Mayor Lani, Mayor, dapat naman ibigay mo ang para sa amin. Kasi nasa batas yan eh. Nakikiusap kami sa inyo para naman yung aming mga constituents ay mabigyan namin ng serbisyong totoo. Ganon din po, Presidente Pinoy, sana'y naman po makialam na kayo sa problema namin. At ganon din po sa inyo, Secretary Marojas. Kung natanggap niyo po yung short note ko sa inyo na hindi ko alam kung naibigay sa inyo ni Ma'am Balsi, sana'y po tulungan ninyo ako. Sa akin pong mga kabarangay, kunting tiis na lang tayo. Lahat tayo dapat magdadasal na matapos din ito dahil alam natin ng bagyo ay may katapusan din, yung unos na ito. Sana matapos na po itong problema na kinakaharap natin. Yun na po. Thank you, Maraming thank you, salamat. Chairwoman. We have the Barangay Administrator of South Signal Taguig, Felizardo Calma. Mensahe niyo po. Sa pamamagitan po ng inyong programa, amin po pinaaabot ang aming hinaing sa kasalukuyang administrasyon ng sa Taguig po na kung maaari ay tulungan ang mga taong, mga mamamayan, lalo na dito sa South Signal na talagang hirap na po ang kung paano address ang kakulangang kailangan ng mga empleyado. At the same time, para po ma-address na rin ang peace and order, ang health dito sa aming barangay. Hinihiling na rin po namin na ang sulat po namin kay kagalang-galang Secretary Rojas na noong pan-Disyembre, bagamat may sagot na, ang sinasabi po sa sagot ay aalamin pa ho ang boundary ng 4 na barangay. Kung maaari po naman, bigyan ng pansin ng mga bagay na ito. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, the issues are born out of politics not to help and service the people. That is due the people. The appropriations don't make it. Obviously, the channels of communication have gotten weirded out and cut apart. Alam nyo, ito ang problema ng politiko eh. Dapat ang politiko ang nagre-resolve ng mga issues, mas lalo na in the levels, most especially in the barangay, kung hindi kawawa ang taong bayan. But it's the other way around. It is the exercise of politics that have withheld the services for the people. You be the judge. Now, you can always, like I said in the first part, in the break, huwag kayo makialam. Hindi naman kayo nakatira sa Taguig eh. Pero pag ito, nakita ng mga ibang mayor, ba pwede pala natin gawin yan? Tago na lang natin yung pera. Yung kalahati ng mga barangay natin, huwag natin bigyan, iwanan mo na sila. Para mas malaki pondo sa inyo. Ano mo, balang araw, kayo ang mahihirapan. So, you see what you can do. Talk to your mayors, talk to your barangay captains to help out. If you don't help the gig, well, alam mo, parang sinabi natin sa Saba, iwanan mo na sila doon. Iwanan na natin yun. Hindi naman natin problema yan eh. Alam nyo, the truth of the matter is, it is your problem. Thank you very much. My name is Harry Tamboatco. We hope you've enjoyed the program. You are